So, hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, paano nga ba umutang ng pera sa bangko dito sa Hong Kong? So, kahapon umutang ako and gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung procedure para at least may idea kayo. So, yung inutangan ko is yung Prime Credit ba yun? Basta Prime yung pangalan niya. So, at first is may kaibigan ako na VIP na doon and sabi niya, siya yung nag-ano sa akin, siya yung nag-ano na, umutang ka na, sabi niya ganun sa akin. Kasi pasira na din yung luma kong cellphone, pero ginagamit ko pa naman yun. Ayan, so, nag-aano na siya, yung nagkiklik na siya mag-isa, ganun. 4 years na kasi yung cellphone ko na yun. And Redmi Note na, nakalimutan ko na, Note 9S yung cellphone ko. And then, yun nga, ang ginawa niya is hiningi niya yung pangalan ko na full name and then number ko, and then tinawagan niya yung Prime na yun nga uutang ako and ito yung pangalan ko and ito yung number ko. So tumawag sa akin agad yung Prime and kinonfirm, tapos yung Hong Kong ID nyo is ipakita nyo or tatanungin nila kayo about sa Hong Kong ID mo, kung kailan ka dumating dito, kung anong nakasulat sa Hong Kong ID mo, yun yung tatanungin nila, yung pangalan, yung Hong Kong ID number, and then yung birthday, and then kung kailan ka dumating dito. Ayan, so yun yung tinanong sa akin. And pagkatapos nun, pinatay niya yung tawag and tatawag siya uli. Yun yung recording na 3 minutes. May marami siyang sinasabi English, and then basta I agree ka lang, and then tatanungin nila yung pangalan mo, sasabihin mo, and then birthday, ayun lang, and then phone number ng sa Pilipinas or phone number mo dito din. Phone number mo dito and phone number ng Pilipinas. Yung sa Pilipinas is pwede kapamilya mo, kapatid mo, mama mo, ganyan. So, pwede yan. Basta i-confirm lang nila na kapatid mo ba yung nagtatrabaho sa ganto sa Hong Kong, ganon. O, tapos sasabihin mo yes, ganon. So, ayun lang, wala naman silang tinanong doon sa Pilipinas. And then, pagkatapos nun is okay na confirm na. Ngayon, yung gagawin mo is, bibigyan ka nila ng text message ng link na ikiklik mo yon, and pipicturan mo yung yung sarili mo, mag-selfie ka, kung ano yung number ng bahay. So, halimbawa, kami so pumunta ako doon sa may pintuan, and then, kinlik ko yung link, and then inon ko yung Bluetooth ko, and then nag-selfie ako. So automatic yung location namin dito is na-detect na doon, and nakita nila na letter D yung number ng bahay. And then pagkatapos nun, i-proceed mo lang, merong mga procedure, and then okay na agad, may reference number na, and then magte-text ulit sila, tapos may link, parang konting chuchu lang naman yun, i-click mo lang yung I agree, and then tapos na. So, ayun lang yung process ko. Nag-process ako Miyerkules, nakalimutan ko, Martes, and sakto wala yung amo ko nung time na yun, umuwi alas 12 na ng tanghali. So natapos ko siya agad, wala pa ngang 20 minutes or 10 minutes, natapos ko na yung pinapagawa lahat sa akin nung babae. Basta alam nyo lang yung number nyo dito sa Hong Kong number, and reference number sa Pilipinas. Ayan. And then, pagkatapos nun is, tinanong ako kung magkano utangin ko. Sabi ko, 20,000. And sabi niya, ilang months mo babayaran? Sabi ko, pag 6 months, 3,700. Pagka 8 months is 2,900. And then, sabi ko, yung 8 months na lang, 20,000. So, ayun, na-process na. And kahapon, Sabado, pumunta kami doon ng kaibigan ko kasi, siya yung nagdala sa akin. Marami kasing pasikot-sikot yung daanan bago makapunta doon sa nila, sa store nila. And then pagdating doon, tinanong lang ako, hiningi yung passport ko, visa, and then contract. Ayun. So, and then may pinirmahan lang ako doon, and ayun, na-scam ako. Sabi sa akin, ayaw mo gawing 28,000? Sabi ganun sa akin. Sabi ko, magkano pag 28,000? Sabi niya, kapag 12 months mo babayaran, 2,800.
So, ako naman, na-scam. 28 yung kinuha ko kahapon. Oh my God! Isang taon ko yung babayaran. So, 28. Kasi iniisip ko, baka mamaya kasi ma-short ako sa pagpapagawa ng bahay and wala na akong pera. So, yung 28 na yon sa bahay mapupunta yung ano doon, yung 18. Ayan. So, yung 10,000 is yun yung binili ko ng cellphone kahapon. So, sabi ko baka ma-short ako, hindi na ako makautang uli, at least isahang bagsak na. Kaya sabi ko 28 na lang, and binigyan nila ako ng 150 park and shop voucher. Papiliin kanila, parang gift nila sa'yo. So, papiliin kanila kung welcome na voucher or park and shop, ganyan. So, ako, dakilang suki ako ng park and shop. So, doon, yun yung kinuha ko. And then, ayun nga, ako kahapon, bumili ako doon ng kape na pang sa Pilipinas. Binili ko ng mga hanas-hanas sa Pilipinas, yung 150 Hong Kong dollar na voucher na binigay nila. And then, ganun lang, kung gusto nyong umutang, message nyo lang ako para matulungan kayo ng kaibigan ko. Pero dapat Sabado yung off nyo para masamahan niya kayo papunta doon. Sa Shatin pala kami nagpunta kahapon, doon yung opisina nila, sa branch nila. So, sure nyo lang na wala kayong utang sa ibang mga bangko, kasi yung CCSL nila na tinatawag. Basta meron silang binigay sa akin na card na may pangalan ko, and then ewan ko kung anong noon, bakit binigyan nila ako. Para sa next siguro na utang is hindi na ganun ka problema, kasi meron na ngang card. And then way ng pagbabayad is sa 7-Eleven. Meron silang binigay na parang card, and then may QR code doon. Basta ipakita mo lang siya sa 7-Eleven, and ayun, na nila doon, ipapasok na nila. So, madali lang magbayad, and wala siyang masyado, hindi ko lang alam, kapag hindi siguro nakapagbayad, doon ka napupukpukin. Ayan, pero wala silang masyadong hanash, and dapat magbayad talaga para in case makakaulit. So, yung pera na kinuha ko is binili ko nga ng iPhone. Ayan, so ito yung gamit ko ngayon. Hindi ko lang alam kung maganda siya sa pag na-upload ko na to. Ayan, so pero hindi siya ganun ka-deserve. Deserve ko naman, pero hindi siya ganun katulad ko, kasi dalawa yung SIM card na gamit ko. Isang Hong Kong SIM card and isang Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, gamit ko yung GCash ko and online banking. So, andun din yung mga iba kong hanash-hanash, and naka-roaming yung number ko. Kaya, every time na may nagagamit ko talaga, gamit talaga yung Pilipinas ko na number. Kaya, ito kasing cellphone na binili ko is isang SIM card lang siya. So, hindi ko rin sabi ko kasi kaya binili ko to, kasi ibibigay ko sana doon sa kapatid ko yung cellphone ko na luma. Pero kasi, isang SIM card lang yung nasasaksak. Kailangan ko dalawang SIM card. Akala ko dalawa to, char. So, wala din pala pang picture. And siguro, matagal ko din tong magagamit, kasi ayun nga, hindi nga siya ganun hindi nga siya ganun kamahal. 13,000 ko yun nabili. 4 years ko ngang nagamit. Ito pa kaya, baka siguro 10 taon, char, 10 taon. Ayan, so, hindi naman ako maluho, char. Shopping. Deserve ko naman to. Lahat ng sa post ko is deserve ko daw. Grabe kasing hardworking ko. Bawiin ko na lang sa YouTube. Sasahod na lang ako ng madami para kahit papano hindi ganun kabigat. And 2,800 yung buwanan ko. So, yung sahod ko is 4,700. May matitira pa na nasa 2,000. So, papadala ko lang naman sa mama ko is 5,000 every month. Meron pa din matitira, hindi pa rin ako masisiro, and hindi katulad ng iba na sinagad talaga, so natitira sa kanila 500 in case makakatabi pa rin ako. And sana yung bahay is hindi ko naman siya talagang ibongga-bongga na bahay, basta hindi maanod or hindi lumipad yung bubong niya, kasi naka-screw. Maganda na yun lang yung gusto ko, and hindi siya matuklap yung dingding, kasi nga naka hardy flex lang. So, ayun lang naman. And meron naman ako, bago ako umutang, nakaipon-ipon din naman ako, kasi nung nakaraan wala akong utang, kaya napapadala ko ng buo yung sahod ko sa mama ko, and naiipon yun, pati yung mga materialis doon, at least magagawa ko na. So, yung mga gustong umutang dyan, basta Sabado yung off nyo, message nyo lang ako. Huwag kayong mag-message kapag Linggo, kasi yung iba is
hindi ko na-entertain, ang dami ko kasing ginagawa. So, message nyo lang ako and ibibigay ko sa kaibigan ko yung number nyo para kayo mag-usap dalawa and para ma-process. Dapat wala yung amo nyo habang pinaprocess nyo yun. Ano lang naman, mga 5 minutes, mahaba na nga yung 5 minutes pag magpa-process ka. And Saturday yung off mo para masamahan ka ng kaibigan ko doon. And wala pang 20 minutes lang ata kami doon sa loob ng nila, opisina nila, sa loob ng bangko, and wala na, umalis na kami, nirelease na kagad yung pera. So ayun lang guys, share ko lang kung paano ako umutang. So ayun lang, kasi may mga nagtatanong kung paano nga daw umutang. So hindi ko lang alam yung ibang bangko, baka magtanong na naman kayo ng ibang bangko kasi ganun naman yung iba dyan. So yung alam ko lang is ito, yung Prime. Hindi ko alam yung iba, wala akong idea, pero yung Prime daw tsaka yung Public is magkaano lang, magkapatid. So in case na umutang ka sa Public, hindi ka na pwede makakautang sa Prime, and hindi ko lang alam yung iba pa, may kasosyo pa yan sila. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Bye bye, love you all.